Nauga. Nauga. Diba nga kasuhan ka ng NBA Global, hindi NBA Philippines, global. Ito talaga yung part na medyo napaisip talaga ako kay Pio. Pirma ni Wamos, may pirma ko. 4 million, no? 4 million. Hindi, mga 5 Kasi siya mismo ang nagsabi na nakatanggap sila ng cease and desist order mula sa NBA Global. Tungkol nga ito sa mga design ng tambay cups nila. Ang nakakagulat kay Pio, parang proud pa siya na umabot sa ganong level. Ganun ka trending. Or Ganun ka trending, tinatag ng tinatag eh. Tinatag ng tinatag. Yun. Tinatag ng tinatag bro eh. So umabot sa kanila at saka para pansinin. Mismo. Ibig sabihin, Para sa akin, blessing in disguise yun, Tiny. kumati Blessing sa in kanila, disguise yun. kumati. Di ba? Nauga. Diba nga kasuhan ka ng NBA Global, hindi NBA Philippines, global. Kina solid. Oo. Diba? Sobrang proud ako nun. Tawa ako ng tawa. Oh my God! Sabi niya, kung gusto raw niya ng hype, sana noon pa niya inilabas yung nangyari. Alam mo ba kung gusto ko lang ng hype? Noon pa. Kasi last year, kinasuhan kami ng NBA Global. Literal? NBA Global. Oh shit. Pero para sa akin, hindi naman magandang klaseng attention yun kung may malaking brand na nagpapadala sa'yo ng warning, di ba? At hindi rin naman ito biglang sumulpot na issue lang. Matagal nang napupuna online yung ilang tambay cup design dahil kahawig nga daw nito ang ibang sports cups at mga kilalang brands. Mas lalo pang naniwala ang mga tao dahil nga si Pio na rin mismo ang nagsabi dati na may mga design silang kumukuha ng idea o concept mula sa mga lumang vintage sports cups tapos ginagawa nilang sariling tambay cup versions. Yung issue mo sa cup game about sa mga designs mo. Paano ba to? Pwede ba natin pag-usapan to na inspired by ba talaga or minsan hindi nyo na rin nakikita? Puta, parehas din. Meron akong gusto ko, sige, total na napag-uusapan yan. Dito ko lang yan sasabihin. Sabi ko, madami naman gumagawa niyan ah. Ano yung mga spoof? Diba si Stephen Curry, yung mismo logo. Sa amin, baling-bali eh. Kaya nung sinabi niyang may cease and desist silang natanggap, parang doon mo mapapaisip na baka hindi lang pala simpleng pambabash yung mga puna noon. Pero hindi ibig sabihin dito na guilty na siya sa infringement. Pero kung umabot na sa point na mismong malalaking brand na ang nagpapastop sa'yo, siguro hindi na rin dapat gawing biro to. Diba? Kaya ang tanong ko, kung ikaw yung may brand tapos isang malaking kumpanya na mismo ang nagpadala sa'yo ng cease and desist, matutuwa ka ba dahil napansin ka? O doon ka na magsisimulang kabahan?